malapit na. Ang excitement ay talagang tunay na nagbi-build, hindi lamang dito sa ating studio, but alam ko rin sa iba-ibang services. Ang daming kaganapan dito kanina, mga practices, recording, at napakaraming mga nag-volunteer sa atin. Nakita ko talaga yung engagement ng ating mga kapatid dito sa ating church. Well, this Sunday, wag niyo po talagang kalilimutan. And we are ready to have a great experience for our 20th year. So tonight, let's dive in. Ito na yung pangatlong week. We have been building this message para ready na talaga kayo sa Sunday. Tonight, we are going to focus on the barriers in living under an open heaven. Ang mga hadlang, ang mga balakid, ang mga sagabal, nakakasira para maranasan natin ang bukas na langit sa atin. It's a daily thing sa buhay natin. And last week, we have shared on the different picture. How does it look like for us to live under an open heaven? And I shared on there's a flow in power, there's a flow in purpose, there's a flow in provision. And living under open heaven means experiencing all this supernatural provision of God without hindrance. Kaya tanongin, ano ba yung mga hindrances na yan? So the Bible reveals that there are barriers that can block the flow. Diba? Kung baga sa kanal, bumara, nagbaha, ibang klaseng flow yun pagka ang blockage ay negative. But these barriers are not caused by God's unwillingness. Minsan iniisip natin ang hadlang ay galing ba sa Diyos? No, it's not, but it is from human attitudes, from our actions, sa ating ugali, sa ating mga hakbang o galaw, na nagdi-disrupt ng ating fellowship sa Diyos. So tingnan natin, I have prepared here 3 points lang muna para medyo ito yung crucial. Dahil ayaw natin na sa Sunday ay hindi handa ang inyong mga puso. I'm very excited about this because I know that we will all have a meeting with God. Heaven on earth. His kingdom come, His will be done on earth as it is in heaven. So number 1 na balakid ay ang pride and self-reliance. Pride and self-reliance. This is one of the most subtle, parang banayad, parang hindi halatang hadlang, and yet most dangerous barriers to living under an open heaven. Bakit kaya itong pinakamabagsik, itong pride and self-reliance? Because pride, it is an inward attitude na nagsasabi na I can do things without God. Hindi ka talaga bubukasan ng langit kung ikaw ay may ganitong pag-uugali na kaya kong buhay ko kahit wala ang Diyos. Diba? Kaya nga ang tao hindi naghahanap ng simbahan, hindi naghahanap ng mga fellowship because they feel they're fine. Yung pride andoon. Mas malala ito kaysa sa kayabangan. Alam niyo ba yan? Because itong pride, it is independence from God. Yung kaya ko na wala ang Diyos. Yun yung issue doon. And pride makes us take credit for what only God has done and blinds us from acknowledging our need for His grace. Nakakabulag ito at iniisip natin na tayo ang may dahilan bakit tayo nananagana, sarili natin ang dahilan bakit tayo masaya o kaya walang sakit. Yun yung kapalaluan and self-reliance. Sabi nga sa James 4 verse 6, God resists the proud but He gives grace to the humble. Alam nyo, ganyan ang nangyari kay King Nebuchadnezzar. Yung kanyang pride, it brought his downfall until he acknowledged God's sovereignty. Nakilala na niya at nakita niya ang Diyos. Makita niya ang story niya sa Daniel chapter 4. But self-reliance, ano itong self-reliance? Self-reliance leads to trusting in human strength. Ito, nasishift na sa kakayahan ko, dahil matalino ako, yung resources ay dahil ako ang nagpakayaman, akin to, pinagtrabahuan ko to. Kaya ko ang buhay ko, may ipon ako. Yan, self-reliance yan. Kaya hindi siya titingin sa Diyos. Hindi siya magtitiwala sa Diyos.
Kahit yung kanyang karunungang sinasabi at sinasabing katalinuhan, kanya raw yon dahil nag-aral siya. Yan ang self-reliance. Maasa siya sa sarili niyang talino, sa sarili niyang lakas, at sa sarili niyang kita. Kaya pinagsama ko yung pride and self-reliance kasi nagsasabi yan na kaya niyang mabuhay ang wala ang Diyos. Kundi sarili niya at ang kanyang kayabangan. Independence from God. Kaya hadlang ang pride. Hadlang ang self-reliance. Kaya tingnan natin sa linggo, huwag tayong magpabida-bida doon. Ay, nako, hindi ako yung sinasabi ng mensahe na yan. Si pastor ang ating speaker. Huwag nating sabing, baka yung katabi ko ang pinapatamaan doon at hindi ako. Lahat tayo ay sasalo ng mensahe. We will be the one offering ourselves and here. Tanggalin ang kayabangan, tanggalin ang kapalaluan. Ang pagtitiwala sa sarili, ang matayog na pagtingin sa sarili. It makes us pray less pag tayo self-reliant. We depend on our own talents and live as though God is not essential to our success. Yan ang self-reliance. And so when we rely on self, we block the supernatural supply of heaven. Tama, hindi ba? Kaya nga iba, uuwi agad. Sige, may ano pa ako Yung hindi siya nagkakaroon ng kababaang loob. Kaya mahalaga yon. Humility is one of the key. Kung barrier ang pride and self-reliance, we will combat that with humility. We humble ourselves before the Lord, and we will be there to receive. Amen. Jeremiah chapter 17 verse 5. Alam niyo, binabasa ko kanina to sa Tagalog. Ang tindi nito, may pagsusumpa. Sabi dito, sinasabi ni Yahweh, susumpain ko ang sino mang tumatalikod sa akin at nagtitiwala siya sa kanyang kapwa-tao. Pag ang tiwala natin nasa tao, sabi nandun, susumpain ko, nagtitiwala sa lakas ng mga taong may hangganan ng buhay. Ang iyong trust ay dahil, kasi yung boss ko magaling to, hindi ako tatanggalin ito. Ang tiwala niya nandun sa lakas, kasi buhay pa naman si nanay, buhay si tatay, sila bahala sa akin. Meron kang pinagsasaligan na tao, kaya sabi rito sa Jeremiah, na nagtitiwala siya sa lakas ng mga taong may hangganan ng buhay. So Jesus himself modeled dependence on the Father. Siya mismo ang sabi niya, the Son can do nothing by himself, but he can do only what he sees his Father doing. Amen. So this Sunday, we will come with a humble heart that we are in need of God. Lahat tayo. Amen? Kaya inihahanda, lilimliman natin ang puso natin. Ngayong gabi, kayo ipagpe-pray ninyo bago matulog. Sasabihin nyo, Lord, malapit na. We are so excited. It's a grand reunion of the church family. Mangusap ka sa akin, Lord. Lord, pakitaan mo ako ng mga pangitain. I want to experience something different for this Sunday service. Lord, truly there will be an open heaven in my life. Ganyang mga datingan na lahat tayo ay hungry. Number 2 is this, yung prayerlessness. Yung kawalan ng pananalangin ay barrier. Hadlang din siya. Kasi pag nagsawa ka ng mag-pray, hindi mo nakita yung breakthrough. Yung pala sa ikapangatlo mong panalangin, doon may breakthrough. Naalala niyo yung the parable ng persistent widow. Katok siya ng katok. Sabi doon, sa kakakatok niya, ibig sabihin, katok tayo ng katok, hingi tayo ng hingi. Sabi, ibigay mo na yung hinihingi niya. Dahil may persistence. So, ang close heaven, it remains in the life of the believer when they do not pray fervently. Yung tinamad na, iniasa na lang sa ibang pananalangin. Yung sabi, kayo na lang mga pastor ang manalangin dyan, wag na niyan na kaming isama dyan. Mga powerful naman kayo. How can you receive the breakthrough in your life? How can you witness that open heaven in your life? Pag kayo mismo ayaw niyong maging part doon. You understand what I'm saying? Kasi yung path ng iba ang magpe-pray para sa inyo, that's the easy way. Yung parang ride on, sasampa ka na lang, pasampa na lang. PB, ikaw na lang mag-pray, sasampa na lang ko. Ika'y natutulog si PB, nananalangin.
Eh, di ba kasi ang may open heaven? Siya na lang ang mag-open heaven. Kasi siya tong pray ng pray. Alam niyo ba si Elijah, may karanasan si Elijah. Because of his persistent prayers, he caused the heavens to open with rain after years of drought. Makikita niyo yung kwento niya sa 1 Kings, chapter 18, verses 41 to 45. 7 times niyang pinabalik-balik ang kanyang servant. Sabi niya, tingnan mo nga kung meron ng ulap kasi nananalangin siya ng ulan. Wala pa, sir. Bumalik. Pray na naman si Elijah. Pray na naman. Balik ka ulit. Tingnan mo kung may ulap na. Wala pa, sir. Hindi siya sumuko. Ika-3rd time. Pray na naman. 7 times. At nang ika-7 beses, sabi niya, sir, meron na. May gakamao ng ulap na namumuo. Nakikita ko na. And heavens opened to Elijah. Rain came because of his persistent prayers. Hanggang kailan kaya tayo hihinto? You know, parang hanggang ilang beses ba kasi dapat nagpe-pray bago mo malaman, PH, na hindi na sasagutin ni Lord o sasagutin pa ni Lord? I do not know how many times. Nasa kamay ng Diyos, titingnan yung ating puso. Hanggang kailan ka magtsatsagang manalangin sa kapatid mong pasaway? Hanggang kailan ka mananalangin para makita mo ang breakthrough sa provision? Sometimes God develops this tenacity sa atin to really plead God and ask heaven to open for us. Kasi mas mabavalue ninyo pag naramdaman ninyong, wow, hindi mo sinukuan. Huwag mong susukuan. Makikita mo ang open heaven sa buhay ng iyong mahal sa buhay. Pagka ikaw ay patuloy na nananalangin, prayerlessness is a barrier to an open heaven. Anong sabi sa James chapter 4 verse 2? You do not have because you do not ask God. Wala ka dahil hindi ka nananalangin. Kasi when you ask God, prayer yun eh, di ba? When you're asking the Lord, you're praying. Kaya sabi ni Santiago, wala kang nakamit kasi hindi ka humihingi sa Diyos. Ibig sabihin lang nun, hindi ka kasi nananalangin. Ay, hindi mo makita ang pagkilos ng Diyos. Sabi sa Tagalog, mayroon kayong ninanasa, may minimithi kayo, ngunit hindi nyo naman natatanggap o nakakamtan. Kaya, sabi dito, kaya nga pumapatay kayo, mapasain nyo lamang kung ano yung gusto ninyong makamit. Pero sabi niya, may mga bagay na gustong-gusto ninyo, ngunit hindi nyo rin maangkin. Kaya kayo nagkakagalit-galit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ng inyong ninanais. Anong sabi sa ulit? Dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. Kaya bangang kasi yun yung pag di na humihingi sa Diyos eh. Dahil sasabihin, hindi naman ako papansinin ng Diyos. Yun yung mga kakulang sa kaalaman. Prayerlessness is a barrier. It will stop the flow of blessing sa inyo pag di na kayo nananalangin. Kaya ng iba parang minsan nagkakaroon patuloy ng pagsubok para maalala na, hindi na pala ako nananalangin. Kasi ising-ising ang buhay. Meron ka na expectations, kontento ka na. Ang prayer, hindi lang kasi laging may hihingin. I-develop ang lifestyle ng pananalangin by declaring, by saying, this is the will of God and I'm declaring this will of the Lord over my life, over my family, over my job. Prayer yon. That's why you always see heaven doing His work. It's work for your life. Kasi meron kang sinasabi, inuusal mo sa iyong bibig, mga panalangin and declaration, prayers of releasing, prayers of binding and loosing. Hallelujah. Every day, it doesn't have to be a need, but your prayer can be a declaration of what you want to see God do for your life for that day. Di ba napakaganda nun? Kaya pag umaga pa lang, sabihin, wala akong need, wala akong ipag-pray. Ipag-pray mo that today will be a great day. Today, I will see open heaven. Today, I am determined to be blessed and be a blessing. Sometimes I would stand where my communion elements are and I would just say, thank you, Lord. Today, I'm reporting for duty. Lord, I want to serve you. Today, I'm reporting for training. I want to know. Give me wisdom. I don't know everything. And today, Lord, I'm reporting to give pleasure to you. And then I will partake of the communion. Lord, make me a blessing to people. Allow me to hear things. See, heaven can be open to you because you started your day by praying.
Nasa bus kayo, nasa nagkusina kayo nagluluto. Merong mga iniwanang hugasan ng madam ninyo magdamag dahil talagang di nyo na kinaya. Marami pa siyang party. Every day, you start your day fresh and right with God. And then number 3, dito medyo tagalan natin ng konti kasi marami akong mga salasalabit na point dito. Yung unbelief. What is this unbelief? Yung doubt. This is a number 1 barrier. At itong unbelief, ikinagagalit ito ng Diyos sa buhay ng tao. Nagagalit ang Diyos dito sa kawalan ng pananampalataya. Manggigigil ako dito kasi madalas tayo dito sa sablay. Maniniwala ka, mananampalataya ka isang araw, the following day, nagduda ka na naman. Tanggap mo ang gagawin ng Diyos. Nagkaroon lang ng mga kung ano-anong dilubyo sa pamilya. Nawala na naman yung pinag-aralan. Nagduda na naman, kaya ni Lord, gusto kaya ni Lord. And the lack of faith closes the door to God's supernatural flow. Doubt creates spiritual blockages sa buhay natin. Basahin natin ang Hebrews 11, verse 6. You can write this down, but sabi rito, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. I-rephrase ko ito sa Tagalog ng maiintindihan ninyo. Walang kaamor-amor ang Diyos sa taong walang pananampalataya. Ano ibig sabihin nun? Hindi lang yung basic belief, naniniwala kang may Diyos, pero yung pananampalataya na gagawin ba ng Diyos to sa buhay mo? Mahal ka ba niya? Gusto ba niyang ikaw'y pagyamanin? Gusto ba niya ikaw'y pagalingin? Yun yung tanong na yon. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos, at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Siya ang nagbibigay ng gantimpala, hindi tao. Hahanapin siya. Pananampalatayanan siya. Dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala. Alam niyo, ang mga Israelita sa wilderness, na i-preach na to many times, kahit binuksan na ang Red Sea sa kanila, di ba? Tumawid na sila ron. They could not enter the promised land. Ang dami na nilang pinagdaanan. Nakita nila ang kamay at mga himala ng Diyos. Hindi pa rin nila natunton ang promised land. Ibang generation na ang nakatunton, ang nakapunta ron. Hindi yung mga unang lumabas. Only Joshua and Caleb made it to the promised land. Nagkamatayan yung generation na lumabas from Egypt. Why did they not make it? Ang sabi ng Hebrews chapter 3 verse 15 to 19, dahil sa kawalan ng pananampalataya. Because of unbelief. Basahin ko sa inyo ito. Ang sabi dyan, narinig ninyo ang tinig ng Diyos. Huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso. Tulad noon daw, nung sila'y nangihimagsik pa sa Diyos, nung sa Egypt, ito yung pertaining to the story back in Egypt. Sabi niya, naghimagsik laban sa Diyos kahit na narinig na nila ang tinig. Ano ibig sabihin naghimagsik? Nagrebelde. Kahit narinig na nila ang tinig ng Diyos, ayaw sumunod sa Diyos. Sabi diyan, kanino nagalit ang Diyos sa loob ng 40 taon? Mind you, ginamit ang word, kanino nagalit ang Diyos sa loob ng 40 taon? Hindi ba't sa mga nagkasalat, namatay at nabuwal sa ilang? Ito yung nabuwal sa wilderness, sa disyerto, sa tuyong lupa. At sino ang tinutukoy niya ng kanyang sabing, hindi sila makakapagpahinga sa piling ko? Sino yung tinutukoy daw doon? Sabi ng Hebrews, hindi ba't ang mga taong ayaw sumunod? Maliwanag kung ganon na hindi sila makapapasok sa lupang pangako dahil sa kawalan ng pananampalataya. That is the very reason. Hindi ko bubuksan ang langit sa taong walang pananampalataya. Hindi nila makikita ang kalubusan ng pangako ng Diyos dahil kawalan ng pananampalataya. And can you imagine the children of Israel standing at the border of the promised land? They're seeing the fruit. Nakita na nila yung bunga. They're smelling the harvest. They're hearing the testimonies. Maganda. Malalaki ang mga bunga rito. Magandang lupain. May mga higante lang. Pero hindi nila na tunton. Hindi nila napuntahan. Yung panghihinayang.
Kahit nga si Moses, hindi niya napuntahan. That was Israel's story. They saw Canaan. They tasted the fruit. But their unbelief, alam niyo ba yung unbelief nila, it turned 11 days into 40 years. Read my lips. Yung 11 days, naging 40 years. Yung dapat na minsan isang taon mo lang tatrabahuin sana at makikita mong breakthrough, 20 years mo nang tinatrabaho, wala kang nakitang breakthrough. Why? Because of unbelief. Binigyan ka na ng Diyos ng trabaho. Imbis na in 6 months, nabawi mo na. Because of your faith. Pag ito naniwala sa akin, kumapit ito sa akin. Yung pang 6 months, 3 months, kuha na niya ang kanyang ininvest. Mga ganong klaseng galawan ng pananampalataya sa Diyos. Heavens can open to people who's full of faith. And unbelief doesn't just keep you where you are. Alam niyo ba, itong matindi itong unbelief na to, it can delay you, it can detour you, and it can even destroy your destiny. Yung delay, ano pa yun parang mahihintay mo pa yun, mararamdaman po, okay, sige, baka nahuli-huli lang. Pero pag sinabing dinetour ka na, itong Israelites, they had a detour. 11 days lang sana, doon na sila sa promised land. Naging 40 years, nagpaikot-ikot para silang mga ligaw na bala kung saan-saan sila. Lakad ng lakad. Nakakaligaw naman talaga kasi noon. Pag tinignan ninyo yung, nanggaling kami ni PB doon sa wilderness of Zin, nagpunta kami sa Israel. Wala man lang mga signpost, wala man lang mga kalye. Hindi ba talaga alam kung saan ka papunta? Sa dami ng mga... Kaya, only God can give us the guidance and the leading. Pag wala ka pang faith, ligaw ka nang talaga. Maliligaw ka. Delay, detour, and destroy your destiny. Kaya yung iba, they died in the wilderness. Kinain na nga lang ng lupa yung iba. May iba, kinain sa lindol, bumuka nga lupa. Hinusgahan ng Diyos. Sabi doon, kanino nagalit ang Diyos ng 40 years? Sa mga taong may unbelief, kawalan ng pananampalataya. So heaven was open to them. God's provision, manna, but their hearts were closed with unbelief. Pwede pala yun. Pwede palang nananagana ka, maganda sweldo mo, meron ka negosyo, maayos ang buhay, and then unbelief is slowly creeping in the lives of the people. Your hearts become hard. You're closing your heart to God kasi okay ang lahat. We have to be mindful of this. And this Sunday, we want to have an expectant heart. A heart that is ready to meet with God. A mind that is so set in encountering Him. So when Pastor Yang gives the message, yung challenge niya sa huli, don't hesitate to respond. Bag-unahan tayong pumunta sa harap. Walk in front, and if your heart is stirred for what He shared, offer that heart back to God and allow Him to work in your life. Yung ako, Lord, tatas kong kamay ko, ako yung sinasabi na yon. Yes, do your work in my life. If you feel like crying out loud, do it. Huwag kayong mahiya. Kung gusto nyong pumalahaw, umiyak ng malakas, no one will judge you. No one will stop you. Just release. Because iyon yung parang safe place for us. Walang husgahan. Walang mga basher doon. Kung gusto mong umiyak at para i-release mo lang, you receive your breakthrough by just weeping out loud. If you feel like releasing your burdens or heaviness to God, scream it out. Do it. Hallelujah. Amen? Walang sasaway. Walang mga asyos magsasabing, shh, maingay na yan. Hindi pwedeng. Kung feeling mo, parang di mo kaya, natutumba ka, hindi ko lang mag-guarantee sa inyo kung may laging may sasalo. Kaya kung wag ka magtumba-tumba, kung hindi ka natutumba talaga under the power of God. Baka wala nang lugar para mabuwal pa sa linggo. Kasi tayong lahat ay may kahandaan. We want God to really deal with our hearts. Hearts of hardness, yung pride natin, yung self-reliance natin, matanggal talaga yan sa harapan ng Diyos. That place, we can kneel before God. The whole auditorium can be an altar before God. Kung hindi na kasya sa harap, stand where you are. Or kneel down where you want to kneel down.
sa mga sides, sa mga aisle, sa gitna. Get out of your comfort zone and just say, Lord, here I am. The whole auditorium can be our altar. We want to be intimate with the Lord. If we cry together to God. If we kneel down, we say, Lord, we humble ourselves. We are honest with you. That is the time we just be honest with God and deal with things and be right with Him. Amen? Kaya yun ang exciting part doon. As a family, we will do that. As a church family, we will offer our lives back to God again and see where God is taking us. Ito ang exciting part sa every time we gather. I can feel His hand, His blessing. Na sinasabi niya, itong mga anak kong ito, they rely on me, they look to me, they trust me. I will lead them. I will provide for them. I will show them my power because their eyes are fixed on me. Yan ang ating inaalagaan. Pinoprotektahan natin yung faith na yon, yung ating heart to draw near to God. And that is the secret of Cornerstone Community Church, Filipino congregation. 20 years. We want to stay humble before God. We want to stay looking small in our own eyes. But God, wants to lift our vision higher. And then, dun papasok yung trust. Dun papasok yung faith. Dun papasok yung ating passion to serve. Because we can see Him as our deliverer. Apart from Him, we cannot do anything. Praise the Lord. So, an open heaven means nothing if unbelief shuts the door of our hearts. Bali, wala ang open heaven kung sarado naman ang mga puso. So, unbelief distorts our perspective. Tingnan natin yan, may slides tayo dyan. Unbelief distorts our perspective kasi ine-exaggerate nito yung problema. Sinishrink yung ating view of God, pero ang pinalalaki nun, unbelief, yung problema. Kapag ang puso ay puno na ng takot, ang mga higante na yung parang mas malalaki kaysa sa Diyos. What else does unbelief do? Kaya kagaya nung servant ni Elisha. Elisha's servant, he saw the enemies, pero si Elisha, he saw angels. Ano gusto mo makita? Ang kalaban o yung mga anghel? Why? Because faith in Elisha's eyes opens the spiritual vision. Ang nakita niya anghel, hindi yung mga kalaban Makikita mo yung higante, imbis na yung kapangyarihan ng Diyos. Yan ang nangyayari pag unbelief. Kagaya ni Peter, ang nakita niya alon, ang nakita niya mga malalakas na hampas ng hangin. But Jesus rebuked the doubt of Peter. So what else does unbelief do? Unbelief blocks God's promises. Sa James chapter 1, sabi din, the one who doubts, siyang mga nagdududa. Subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan. Yung pala yun. Mag-alinlangan. Huwag mag-alinlangan. Sapagkat ang nag-aalinlangan, sabi dyan sa Santiago, parang alon. Alon saan? Alon sa dagat. Tinataboy ka ng hangin kahit saan, ipaling, wala kang disposition, wala kang footing. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong ganon. Ayan, ang linaw. Huwag ka na umasa. Kasi, hinaharangan na nito yung mga pangako ng Diyos sa buhay mo kasi nag-aalinlangan. Kaya mabagsik itong unbelief na to. Ang dami nitong salasalabit sa buhay ng tao. Kaya kung ako sa inyo, kung pipili kayo, sino ang nagsisinungaling? Yung mga taga, sa inyo, taga-ulok. Alam niyo yung taga-ulok, yung taga-sulsul lang. Yan, mga sinungaling yan. Ang Diyos, totoo ang sinasabi niya. Doon tayo mananalig. Doon, yun ang panghahawakan natin. What God says. Jesus did not do many miracles nung panahon din niya. Sa kanyang hometown, di ba? Umuwi siya. Sabi, ito ba yung anak ng karpintero? O bakit na nagpapagaling ba yan? Kaya ang sabi ng Matthew chapter 13, ayaw nilang maniwala kay Jesus, kaya hindi siya gumawa ron ng maraming himala. O sino ang nawalan? Yung mga hindi naniwala kay Jesus. Kaya kung nanonood kayo ngayon, ang sampalataya nyo pa rin sa kung sinong Diyos na sinasamba ninyo at hindi si Jesus. Ngayong gabi,
Papalit ka ng kakampihan. Papalit ka ng partido mo. Dito na ako kay Jesus. Team Jesus kami. Yun. Garantisado yun. Panalo pagdating kay Jesus. So many people are saved but never experience God's fullness because of these things. Unbelief, pride and self-reliance, prayerlessness. So tonight, I want us to really pray, prepare our hearts. Sabi dito ng Diyos sa Numbers, how long will they refuse to believe in me? How long? At yan din ang hamon ko sa ating lahat mga nanonood. Hanggang kailan ba ninyo pagdududahan ang kapangyarihan ng Diyos? Iwaksin natin ang ating mga pagdududa. But let us all believe in one heart. God is our deliverer. God is the most powerful. He will release His amazing provision for us. He will show us the clarity of our purpose. Yung flow ng power ng Diyos. Daily reality sa atin yon. Amen? Always remember His faithfulness. Always declare His word, hindi yung ating takot. Yan ang ating mga paghahandaan. So tonight, let us pray. And let us ask God for forgiveness kung may mga pagkakataon na tayo ay nagdududa, that unbelief is gripping our hearts. Would you close your eyes with me and let us pray? Lord Jesus, tonight, we want you to cleanse our hearts. Lord, kung merong mga balakid, merong mga sagabal ng kapalaluan, kayabangan, self-reliance, pagtitiwala sa sarili, kung kami man, Panginoon, ay napapagod manalangin, maniwala ng iyong mga pagkilo sa buhay ng aming mga mahal sa buhay, Lord, I ask for your cleansing and forgiveness in this area. As a church, we humble ourselves, Lord, tonight. Sa lahat ng mga nakikinig, Lord, we want you to just forgive us, Lord, so that we as one family are prepared for this Sunday we can see and expect greater things, Lord. As heaven opens, we will see the miraculous. As heaven opens, people will receive their breakthrough. As heaven opens, people will receive their healing. As heaven opens, people will receive their breakthroughs of finance, their provision. Lord, gagawin mo yan. Naniniwala ako dyan. Walang pagdududa, Panginoon. Walang pag-aalinlangan sa puso namin. Turuan mo kaming patuloy, Panginoon. And for those of you, if you are watching and you have not received the Lord in your heart, you have not received Him by faith, that He is God, that Jesus is the way, the truth, and the life, tonight you will give your life to Jesus. Sasabihin mo, ako PH, gusto kong tanggapin si Lord. Sundan mo ang panalangin ito. Panginoong Jesus, lumalapit ako sa iyo. Ako'y makasalanan. Iligtas mo ako, Panginoon. Nagsisisi ako sa aking mga kasalanan. Lord, naalay ko ito sa iyo. Salamat sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo para sa aking kapatawaran. Tinatanggap ko ang biyaya ng kaligtasan. Tonight, I declare you are Lord of my life. Tonight, I declare Jesus is Lord of my life. In Jesus' name. If you have prayed that prayer, I believe that God heard you. Saan mo man yan pinanalangin, sa bahay, sa sasakyan, pinanalangin mo man yan, kumakain ka at nanonood ka ng sermong ito, I believe that God took you seriously. And I pray that God will continue to bless you, that you will continue to grow in your faith. Maghanap ka ng church family where your faith will continue to grow, matuto ka sa salita ng Diyos. And if you are living in Singapore, try attending our 6 services. Iba-iba, try ninyo kung saan kayo lapat, kung sinong mga group ang comfortable kayo, and there are several pastors in place. This Sunday, you will see them all. It's a great gathering. Once a year lang natin to ginagawa para tayong may piyesta, pistang Pinoy sa linggo. Kaya magkita-kita tayo. This Sunday na po yon. Amen? Mahaba po ang pila niyan. Kaya tiis-tiis muna dahil ang pagbubukas po ng gate ay mga bandang 1:45 pa. But we can accommodate. There's a queue. So ready nyo na ang hearts ninyo, yung mga ushers, lahat. Nako, magpaganda kayo sa linggo. Talagang wear your best because we are worshiping God the best. Hallelujah. I love you. See you again. Mwah!